word, pagpasensyahan nyo na po, gagawin po natin ang abot ng ating mga kaya na maitawid ko na parang hindi tayo nagpa-practice. Okay ba? Okay? So, yan. Mabilis lang, sinad ko po kay Christian kanina yung voice, di ba? Christian, ano haba? Ang haba po na ituturo natin ngayong araw na ito. Ito po ay 7 pages. 7 pages sa kabaligtaran. Okay, so, church, naranasan niyo na ba na wala kasi tayong example dito gusto ko sana may example, pero feeling ko naman maganda, malawak naman ang ating imagination. So, halimbawa, meron po ako ditong, ito po, may tumbler ako dito. Itong tumbler po na ito ay punong-puno po ng tubig. Okay, punong-puno po yan ng tubig. Naranasan nyo na ba na meron kayong baso o kaya tasa o kaya ito pong tumbler na punong-puno ng tubig tapos binuhusan nyo pa po ng tubig? Ano pong nangyayari? Tapon. Matatapon. Walang papasok kasi Puno. na eh. So wala ka nang ilalagay. Tatapon lang at masasayang. Minsan ganito tayo. Sa totoo lang. Minsan ganito tayo, ano bang klase? Puno tayo ng sarili natin. Puno tayo ng opinyon. Puno tayo ng, ay, alam ko na yan. Ay, magaling na ako. Hindi ko na kailangan malagyan pa. Yun po ay isang masakit po na katotohanan na nangyayari. Hindi lamang po sa loob ng tahanan. Ito po ay nangyayari sa simbahan, kahit sa labas po ng simbahan. And it's the reality that we need to be aware of. Okay po? Kasi, yun nga po yung problema kapag punong-puno na po yung baso, kahit anong word of God ang marinig natin, kahit anong correction ang makuha natin sa ating mga leaders, kahit anong direction ang ituro sa atin ni Lord na, oy, eto dito ka, oy, dito ka, di na papasok dito yun. Bakit? Kasi puno ka na. Amen? God cannot fill a cup that's already full. Amen? Hindi na kayang lagyan ni Lord to ng more blessings kasi marami ka ng laman. Amen? And that is why our message today is less of me and more of Jesus. Amen? That's our title today. And ano bang ibig sabihin ng less of me and more of Jesus? Napakasimple lang po ng ating key verse today. Napaka-short lang po. Pero maganda po ito kung mababasa niyo po yung full context nito sa John. Ito po yung storya po ni John the Baptist. Siya po yung, kilala po ba natin si John the Baptist? Amen. Kilala. Amen. Okay. So, exam natin. Sino po ang binaptismohan ni John the Baptist? Si Jesus. Okay. Very good, class. Yan. So, napakaganda po kung mababasa niyo po ang word na ito from John chapter 3. Pero ngayon po ay magpo-focus lang tayo dun sa pinakabukod or pinaka-importante. Actually, lahat yun importante, pero ito po yung gusto natin i-highlight. Sabi dito ni John, he must increase and I must decrease. 2 short phrases, napaka-iksi lang, pero powerful. Amen? So kung babasahin po natin, backstory lang po. Itong time na to, si John the Baptist, siya isa siya sa mga pinaka-influential back then na nagbabaptismo, no? So, sikat po siya na preacher sa Israel, no? Parang ano po siya, parang ano ba to? Yung mga parang star preacher, no? Yung sikat talaga na parang kapag, ay, ito yung preacher, lahat ng crowd pupunta doon. Kasi ano siya sikat talaga siya Parang siyang superstar. Ganon, no, mga time na yon. So, kapag nalaman nila, ay, nandito si John the Baptist, yung buong crowd talaga pupunta. Pagkala mo may flash mob na susundan yung si John the Baptist. Tapos, meron din si John the Baptist nung time na yon ng mga disciples. And even, he also get a lot of recognition. Ano yun, parang, yung galing nito si John the Baptist. So, ang dami yung nakukuha ng mga recognition, lagi siyang napupuri, laging siya yung naitataas. Following so far, yun po yung kanyang background that time. But, Jesus came.
dumating si Jesus, people began leaving John the Baptist. Dati, sikat na sikat si John the Baptist kasi siya yung nagdabaptismo. Ngayon, nung dumabas na si Jesus, and sabi ni John the Baptist, siya yung Messiah. People started leaving him behind. Iniwan si John the Baptist for Jesus. Amen? So, yun, they started following Christ. Instead of competing, instead na makipagkompetensya si John the Baptist kay Jesus, he declared, he must increase and I must decrease. Amen? And that's the focus of our word today. That's why, less of me, more of Jesus. Amen? Amen. Okay. So sa theological meaning, ang ibig sabihin po ng less of me is yung surrender natin sa Kanya. Yung pagsuko natin ng ating buhay kay Jesus. God's work is in us, not to make us bigger. Yung ginagawa ng Diyos sa atin, sa buhay natin, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, yung mga success na nakukuha natin, yung mga pagpapala, hindi para lumaki yung ulo natin. Kinukuha natin o nakakamtan natin ang pagpapala na yun para lumaki si Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya grabe yung message din ni Kuya Abel last week, no? Kung nakapag-attend po kayo ng church last week, yung mga bagay na dapat natin bitawan. Minsan, yung pagpapala, dahil sa sobrang tindi ng pagkapit natin sa pagpapala na yun, hindi na natin nabibigyan ng espasyo ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Amen. Less of me, more of Jesus. So this is the time that we really have to let go of the things that's stopping us from following Jesus. Ano? Alam niyo ba sa sarili niyo yung mga bagay na humihila sa inyo palayo kay Jesus? Amen? It's a question of reflection for each and every one. Not only for you, but it's also for me. Nakakatuwa nga po nung nakapag-usap po kami ni Pastora May, sabi niya, grabe daw talaga yung rema na yun. Ano nga ba yung kaya mong i-let go? Para kay Jesus. Amen? Just to follow Him. What's that cross that you have to take to follow Jesus? So, it's not about self-improvement lang ha, it's more about self-surrender. More of Christ's character. Dapat yung karakter na lumalabas sa atin, yung karakter ni Jesus, hindi yung karakter ni Satanas. Amen? Baka mamaya, yun na nga, kaya lagi tayo nababashi, nagsisimba tayo, umaattend tayo sa church, pero yung ugali natin, yun, hindi ko na sinabi, kayo na nagsabi. Kayo na nagsabi, no? The goal of kaya nga tayo tinawag na Christian. Our goal is to be more Christ-like. Amen? Ang sinusundan nating buhay, ang ating blueprint ay ang buhay ni Jesus. Hindi buhay ng masama. Hindi buhay ng ibang buhay. Kundi buhay ni Jesus. Amen? Less ego, less self-rule, and more glory to God. Kaya nga di ba pag all glory to God, yung ganun naman, di ba binabalik natin sa Panginoon ang papuri, hindi sabi, ay, thank you. Pag sinabi, ang galing mo nung, ay, thank you, ni-receive lang. Pero hindi binalik ang papuri sa Panginoon. Di ba kapag nako-comment tayo, nare-recognize tayo, mas maganda at marinig sa atin na, ay, maraming salamat sa Diyos. Sa Diyos lahat ng papuri. Amen? Lahat ng meron tayo ay binabalik natin yan sa Panginoon. So, anong ibig din daw nitong sabihin, So, sa ating mga church members, it's more of having that Christ character, more Christ rule, and more glory to God. No? And then, sa leadership daw, ibig sabihin daw nung pamumuhay na yun ni John the Baptist is servant leadership eh. Hindi niya kinukuha yung papuri. Sabi niya, wala akong pakialam kung umalis ang mga tao as long as
ang nag-i-increase ay si Jesus at hindi ako. Amen. Amen? Ang ganda ng pagkakatanim nung ano na yun sa kanya nung servant leadership na yun, na alam niya lahat ng kanyang gawa ay hindi para sa kanya, kundi para sa Diyos. Amen? Kayo po ba, para saan ang inyong gawa? Ako ba, Ange? Para saan ba ang aking gawa? Para sa Panginoong Diyos, dapat lahat ng ating ginagawa. Pero pag nag-chismis tayo ng buhay na may buhay, para ba ma-glorify si God doon? Kapag nanira tayo ng buhay na may buhay, para ma-glorify ba si God doon? Pag tayo ba ay tatamad-tamad, to glorify God ba yun? Amen. Kailangan self-aware tayo sa mga ginagawa natin kasi, again, ang rule, the things that we do, say, think, feel, it should be to glorify God. Amen? Okay. Now to the first point. Ang first point natin na gustong ituro sa atin sa word natin today is less pride, more of listening. Less pride, more of listening. This is something I have learned, no? Alam nyo, sobrang hirap makipag-usap sa isang taong alam niya na lahat. Amen? Amen. Kayo po ba, nag-enjoy po ba kayo makipag-usap sa, alam ko na ano ba, magaling ako dyan. Sa ulado ko yung buong Bible. Sana all. Maganda memorize mo yung Bible, pero mas maganda, isinasa buhay mo ang nasa Biblia. Anong silbi na memorize mo ang Word of God, pero hindi iyon ang nakikita sa iyong buhay. Amen? Iyon po yung pinakamasakit na katotohanan, ano? Ang daming anak ng Diyos na puno na hindi mo na ulit malagyan pa kasi alam na nila lahat. Ang tanong, nakikita ba yung alam nila sa buhay nila? Amen? Kasi sabi po, ang teachable heart, ang susi daw sa higit pa. Di ba yun po yung team natin ngayong taon? Higit pa. Ang susi daw para magkaroon tayo ng higit pa ay magkaroon tayo ng puso na marunong turuan. Amen. Amen? Amen. Ang puso po ba natin marunong turuan? Amen. O lagpas lang dun sa kabila? Ano yung